Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1. Love or friendship, madalas ay mahirap mamili sa dalawa at madalas kailangan mong isakripisyo ang isa. Madalas nakatago na lang sa isang sekreto, mahirap aminin at mahirap ibunyag dahil sa huli alam mong may samahan na mawawasak. Mga ka-vibes, isang panibagong storya ang matutunghayan natin ngayon. Isang storya ng pagkakaibigan at lihim na pagtingin. Dito lang yan sa Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, best friends kami. Siya lang yata ang kaibigan ko na ganito ka-espesyal sa akin. Pero dahil sa isang bagay na alam kong hindi na dapat nangyari, ay nasira ang lahat. My name is Alexis and I have what I consider as my soulmate, my best friend, si Jude. Sabay kaming lumaki, DJ Kakay. Magkaklase since kinder. Walking distance lang yung bahay at ang close ng aming mga magulang. Pangalawang bahay ko na yung bahay nila. Halos 24/7 na magkasama kaya masasabi ko na yata na alam ko na ang lahat ng tungkol sa kanya. Best friends kami. Alam na alam niya ang pagkatao ko at kilalang kilala ko rin siya. Sa tagal ng panahon na sinasandalan namin ang isa't isa at lagi magkasama, hindi naging madali para sa akin ang malayo sa kanya at sa hometown namin. Kinailangan ko kasing lumipat ng bahay para sa university na papasukan ko, DJ Kakay. First year college at first time day na magkaiba kami ng school ni Jude. Kaya naging mahirap talaga sa akin na umalis at ang iwan siya. Tandang-tanda ko, DJ Kakay, kung gaano ako nalungkot nung papaalis na ako habang si Jude ay nananatili pa din na masaya at proud dahil nakapag-enroll ako sa aking dream university. Huy, Alexis! Grabe makakunot ng noo mo. Pwede na ako mag-drawing ng mapa ng Pilipinas sa mga linyang yan eh. Sira ka talaga. Ano bang dinadrama-drama mo dyan ah? Aalis ka na nga oh. Dapat masaya ka. Ikaw kasi kung nakapasa ka lang sana dun sa entrance exam, edi sana mag-schoolmate pa din tayo. Sabay sana tayong aalis ngayon. Wow! Kasalanan ko pa. Ox lang yun uy. Alam mo naman na iba yung university na gusto ko eh. Oo na. Tsaka naniniwala ko na everything happens for a reason. Wow! Talagang para sa'yo yung university na yan. At ako naman dito. Hindi lang kasi talaga ako sanay na hindi tayo same ng school. Tsaka sobrang iba kaya ng Metro Manila. Mag-isa lang ako dun. Haro? Kaya wag kang syusyunga-syunga dun ha. Oh, huy, biro lang. Paano nga kung syusyunga-syunga ako dun? Biro lang nga ni. Huwag ka na malungkot. Uuwi ka pa naman dito every sem break, di ba? Or weekends. Masyado mo lang ako mamimiss niyan eh. Feelingero mo, Juding. Di na ako babalik dito, no? Sawang-sawa na ako makita pagmumukha mo eh. Aray, bigat talaga ng kamay nito. Parang bakal. Batukan pa kita dyan. Isa pa? Sige oh. Time's up, huy. Namumuro ka na sa akin. Alam mo, uuwi talaga ako dito para lang sapakin yung pagmumukha mo. Tama na kasi. Alam mo, mabuti pa ilalagay ko na tong mga maleta mo sa truck. Wow, napaka-excited mo naman na paalisin ako papuntang Maynila ah. Obvious ba? Inaamin ko, DJ Kakay, na talagang mamimiss ko si Jude. Hindi ako sanay na wala akong kasabay pumasok sa eskwelahan tuwing umaga. Nakakapanibago na hindi ko narinig yung boses niya na malakas at nakakairita. Halos araw-araw pa rin naman kami magka-chat o magkatawagan pagkatapos ng klase. Pero paglipas sa mga araw, 4 na linggo at 1 buwan, madalas na kaagad napuputol ang mga pag-uusap namin. At hindi ko alam pero ramdam ko na may hindi sinasabi sa akin ng best friend ko. Hindi ko inakala na may posible palang magbago sa aming dalawa. Akala ko walang lihiman. Nasasabihin niya sa akin ang lahat. Pero hindi niya kagad sinabi sa akin ang tungkol kay Diane. Huli na nang malaman ko na
May girlfriend na pala siya. Ang sakit, DJ Kakay. I felt betrayed for not knowing kaagad. Hindi man lang niya nabanggit na may naliligawan na pala siya noon. 2 buwan na pala silang nag-uusap bago pa maging sila. Valid naman siguro ang feelings ko dahil mag-best friend kami at sinasabi namin ang lahat sa isa't isa. Na-disappoint lang siguro talaga ako. Nagtampo, nabigla. Lalo na dahil never ko pang nakilala si Dayan. Tagal mong sumagot? Sabi mo kaya 8 p.m. lalaro tayo. Anong oras na? Wala akong kaduo, buisit ka. Sorry boss nagbebe time lang. Bebe time, asus. Ang corny mo, porket loverboy era mo na ngayon. Bitter, mukha kang ampalaya na tinubuan ng pisngi dyan eh. Ikaw mukha kang luno sa punso na tinubuan ng gilagid. Grabe, huy. Pikon ka dyan? Laks ng trip mo no, isusumbong kita kay Dayan. Sumbong kita sa girlfriend ko, inaaway mo ko. Cringe mo naman, pal ka. Maglalaro pa tayo o magpapabebe ka na lang dyan? Ako papabebe? Naku, Alexis, tignan na lang natin pag nagka-boyfriend ka. Asa ka, never ko sasabihin sa'yo. Parang di naman kaibigan to. Ikaw nga, di mo kaagad sa akin sinabi na may nililigawan ka na pala. Sinong di kaibigan ngayon Malaman-laman ko na lang kayo na. Ano ha? Napaka mo? Sorry na nga. Ayan ka na naman eh. Wala. Hindi ako makaka-move on. Patawarin mo na ako. Sorry na Sorry na, Alexis. Oo na. Ewan ko sa'yo. Pero nabanggit mo nung isang araw na nahihirapan ka dyan sa school mo niyo. Nakapaglipot ka na ba? Madami ka na bang friends? Hindi pa nga Hindi pa lang siguro ako sanay pero ox lang. Alam mo, schoolmate mo naman si Dayan eh. Pwede ka magpatulong doon. 2nd year na siya. Same college department pa ata kayo. Dayan? Yung girlfriend mo? Wag na uy. Bakit naman? Anong masama? Baka ma-awkward yung jowa mo. Ay, ewan ko. Tsaka di ko naman kailangan ng tulong Sus! Hindi yun. Mabait si Dayan. Tsaka friendly. Kaya tingin ko, magkakasundo din kayo. Okay, edi siya na friendly. Huy, buwisit ka talaga. Ayaw mo bang makaklose yung jowa ko? Wala akong sinabi na ayaw ko So, kung ganon, edi gusto mong makaklose yung jowa ko. Pwede naman. Wait, add ko siya dito sa call natin para at least makausap mo tapos makabarkada mo sa school. Magbe-bebe time lang kayo niyan sa harapan ko Huwag niyo ako i-third wheel Hindi Teka, add ko siya. Ayan na. Hi, babe! Hi, babe! Babe, ito nga pala best friend ko, si Alexis. Hello, Alexis! Nice to meet you. Finally, nakausap na kita. Alexis Belizea, right? Oo. Paano mo nalaman second name ko? Lagi ka kasing nakikwento sa akin ni Jude. Nabanggit niya lang. Ikaw din naman. Lagi ka din naman niya sa akin kinikwento. Hindi ko alam kung paano pakikitunguhan si Dayan, DJ Kakay. Bukod sa awkward dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya, nakaramdam pa rin ako ng inis sa kanila ni Jude. Laging si Dayan na lang ang bukang bibig ng kaibigan ko. Proud na proud siya dahil may girlfriend siya na maaruga, sweet at matalino. Hindi naman ako nagtataka na na-in-love si Jude sa kagaya niya. Dahil kahit nung unang kita ko pa lang kay Dayan noon, napansin ko din kung gaano siya kaganda. Maganda siya. Very feminine at laging nakangiti. Nakakagaan ng loob at masasabi kong friendly nga talaga kahit mismo ang aura niya. Alam mo yung parang kang nakakilala ng walang kahit anong pangit sa katawan at pagkatao. Parang wala kang mapipintas sa kanya. Ganon si Dayan. Pero hindi ako naniniwala na may taong perpekto kaya kahit gaano siya kabait at ka-friendly sa akin, hindi pa din ako mapalagay sa kanya. Parang hinihintay ko lang na lumabas ang tunay niyang kulay. Yung tunay niyang ugali. Halos araw-araw ko din siyang nakikita sa school. Laging active at energetic. Laging madaming kasama. At ilang beses na niya din akong ipinakilala bilang kaibigan niya.
Ang hindi ko makakalimutan ay nung isang beses kaming nagkita sa library. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ko. Alexis, tabi tayo wala ka bang class ngayon? Wala. Ako din wala. Kakatapos lang. Okay. Ano yung binabasa mo? Eto? Wala. Nakita ko lang dyan sa tabi. Ikaw ba? Di ka magbabasa ng libro? Hindi nakakaantok. Mas nakakaantok pa kung magbabasa ako. Bakit ka nandito? Kasi nakita kita. Gusto kita makausap. Tsaka, gusto kita samahan. Okay lang naman sa'yo, diba? Okay lang naman. Kamusta naman kayo ni Jude? Okay lang. Ayun, we're happy. Tapos tignan mo, binigyan niya ako ng bracelet. Rose gold. Ganito kasi yung favorite ko Good to know. Mabuti naman. Tsaka, ang ganda ng bracelet. I know, right? Naiinggit ka ba? Anong naiinggit? Bakit naman ako maiinggit? Joke lang. Ano ka ba? Hindi ka naman mabiro, Alexis? Ayos ka naman pala magbiro. Sige. Alam mo, mag-usap na lang tayo. Ano naman pag-uusapan natin? Madami. Like about sa school, your hobbies. Nasabi ni Jude na mahilig ka daw mag-drawing at mag-design. Oo, pero ano naman? Well, kung hobby mo talaga yon, para sana ma-encourage kita na sumali sa contest dito. I'm sure na mananalo ka. Hindi mo pa nga nakita yung mga gawa ko. Alam mo, Dayan, just to be frank, ayoko ng plastic. Hindi naman kita pinaplastic ka. Alam ko naman na napipilitan ka lang din na makipag-usap sa akin dahil inutusan ka ni Jude. Sinabi niya din sa'yo na anti-social ako at nahihirapan dito sa school, no? Of course not. Nakilala kita dahil kay Jude. Pero gusto talaga kitang maging kaibigan. Hindi lang dahil best friend mo si Jude. Hindi mo ba napapansin na naepalan ako sa'yo? Nananahimik ako dito pero iniistorbo mo yung pagbabasa ko. Ouch naman, Alexis. Napaka-prangka mo nga. I'm sorry Gusto ko lang naman talaga na makausap ka. At mas maging close ka pa. Hindi mo na kailangan magbait-baitan pa sa akin, Dayan. Ayoko makapagplastikan. Hindi kita pinaplastic, Alexis. Hindi ako plastic. Di ka ba nagsiselos na may girl best friend yung boyfriend mo? Bakit? May dapat ba akong ipagselos sa inyo? Wala, pero baka nababother ka. Or is it you? Baka ikaw yung bothered. Aminin mo sa akin, Alexis. Gusto mo ba si Jude? Hindi, magkaibigan lang kami. Then if that's the case, pwede tayong maging magkaibigan. Wala naman palang problema Okay, basta kung magka-problema kayo, tandaan mo na best friend ko si Jude. Siya pa din kakampihan ko. Oo na. Hindi ko naman inaagaw yung loyalty mo sa kanya Ni Dayan, hindi pala siya plastic na inaakala ko dahil mabait pala siya talaga. Kahit na may pagkamakulit lang paminsan. Actually, DJ Kakay, parang nakikita ko din si Jude sa kanya. Parehas sila na ugali. Parehas na laging masaya, makulit, mapang-asar, maaruga at saka maalalahanin. Siya siguro yung girl version ni Jude. Sobrang ibang-iba sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko sila naging kaibigan. Lalo na si Dayan na parang hinahangaan ng lahat. Sa sobrang ganda niya, kahit kalyo o split ends mahihiya sa kanya. Alam mo yung parang may sarili siyang ring light. Walang bad angle tapos walang hyperpigmentation. Aaminin ko, nakakainggit. Narealize ko na ako pala ang nagsiselos sa kanila. Dahil bukod sa si Dayan, ang girlfriend ni Jude, alam ko din na sa kahit anong aspeto, sobrang higit si Dayan sa akin. DJ Kakay, lumipas ang ilang mga buwan at nakapag-adjust na din ako sa school at sa buhay Maynila. Dahil yan sa tulong ni Dayan, halos every weekends din na pumupunta dito si Jude para makita ang girlfriend niya. See? Ang ganda ng gawa mo, Alexis. Alam mo, dapat nito nasa museum. Thank you, Dayan. Sus, manghang-mangha ka naman sa drawing yan, babe. Hintayin mo pag nakita mo yung sa akin. Yabang mo? Ano? Yung drawing mo na stickman?
Uy, abstract tawag dun. Pang Picasso level yun, hoy. Talaga? Gusto mo kwento ko pa kay Dayan nung grade 4 pa tayo na nagdo-drawing? Uy, tumahimik ka nga. Walang laglagan. Uy, bitawan mo na si Alexis. Ang daya nito. Buwisit ka talaga, Juding. Daldal kasi. Bulong mo na lang sa akin, Alexis. Secret na lang, no clue. Ang daya. Sige, ilalaglag kita kay Jude. Ay, ano yan Ano yan? Wala. Huwag ka makinig. Si Alexis kasi, crush nung kaklase ko, si Ichiro. Sinong Ichiro? Ikaw, Alexis, ha? Di mo sinasabi sa akin. Di ka nagkakwento dyan, Hindi naman kasi yun totoo. Tsaka, hindi naman ako magpapaligaw, no? Tingnan mo yung ilong mo, Tingnan mo. Humahaba, Aminin mo na. Gusto mo yung Ichiro, no? Naging witness ako kung gaano kasaya si Jude kay Diana. Nawala na din ang inis ko at pagsiselos sa kanilang dalawa. Ang mahalaga sa akin ng mga panahon na iyon ay ang makita na maayos sila. Sa tuwing nababanggit ni Diane si Ichiro na may gusto daw sa akin, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Iniisip ko kung magkakaroon din ba ako ng boyfriend, ng karelasyon. Maging sweet din ba ako sa kanya? O kagaya kaya nila Jude at Diane? Ang kulit. Hindi ko nga gusto si Ichiro, tsaka hindi ko naman siya kilala. Paano ko yun magugustuhan? Pwede naman kitang ipakilala sa kanya, di ba? Di naman ako interesado. Dalaga na si Alexis. Ichiro pala ang nais. Manahimik ka nga. Dayan naman kasi Kainis. Di ko naman gusto yung Ichiro na yun. Sige na. Hindi na kita aasarin kay Ichiro. Basta, sabihin mo sa akin yung ginawa ni Jude nung grade 4 kayo. Ano ba yan, huy? Tapos na kasi yun. No boyfriend since birth ako, DJ Kakay. At aaminin ko na nagustuhan ko din noon si Jude. Siguro nung high school pa kami. Pero dahil alam kong hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin, kailanman na hindi ko na hinangad na magkaroon ng espesyal na relasyon sa aming dalawa. Nakontento na ako. At inisip ko lang noon na baka nadadala lang ako sa pagiging caring at understanding ng kaibigan ko. Posible bang maging more than friends ang magkakaibigan? Parang ang labo. Parang mas pipiliin ko pa din na ang pagkakaibigan kaysa sa pag-ibig. Friendship over love. Ganong kadaling piliin. Sana hindi ko kainin ang sinabi ko. Dahil ng isang gabi na magpunta si Diane sa apartment ko, parang nagbago ang lahat. Alexis? Alexis! Andito ka ba? Dayan? Alexis. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Ayoko na sa bahay na yun. Ayoko nung umuwi sa amin. You can stay here. Dito ka muna. Ano bang nangyari? Are you okay? Pwede mo akong sabihan, Dayan. I can listen. Heto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Alexis. Ano bang nangyari? May nanakit ba sa'yo, Dayan? Nahuli ko nag-cheat si Daddy. Ha? Kailan pa? Alam na naman namin yung lahat eh. Parang open secret na. Matagal na pero lalo lang gumulo ngayon. Ang hirap na makita sila nag-aaway ng gano'n ni Mommy. Parang naging kasalanan ko pa. Kasalanan ko kasi ako yung nagsumbong ngayon. Ako yung nakahuli. Kung nanahimik na lang sana ako, hindi na sana aabot ng ganito eh. Ano ka ba? Hindi mo yun kasalanan, Dayan. Tsaka, wala kang kasalanan. Tama lang na hindi mo pinagtatakpan yung dad mo. I know, pero It's not your fault, okay? Wala kang kasalanan. ang sakit-sakit lang. Ang hirap. Ang bigat-bigat. Dito ka muna. Huwag mo muna harapin ang mga magulang mo. Tingin ko, sila muna ang kailangang umayos ng gulo na meron sa inyo. Tsaka, relasyon pa rin nila yon. At ikaw na anak nila, hindi ka dapat naiipit sa sitwasyon na yon. Alexis, ang hirap. Hindi ko lang mapigilan na mag-overthink din. Tingin mo ba, mananatiling faithful sa akin si Jude? Ha? Of course naman. Of course, Dayan.
Nung araw na yon ay naguguluhan ako, DJ Kakay. Simula nang makita kong umiyak ng ganon si Dayan. Yung Dayan na laging masaya at laging cheerful, na-bother talaga ako. Sinabi sa akin ni Dayan na ilihim ko muna kay Jude na huwag na munang itong ipagpaalam, kaya ito'y sinunod ko naman. Nagsimula akong damayan si Dayan sa mga problema niya. Nandun ako kapag kailangan niyang ng sandalan. At ganun din siya sa akin. Naging malapit talaga kami sa isa't isa. Itinuring ko na rin siya na malapit kong kaibigan. Dahil sa mga napagdaanan ni Dayan sa kanyang pamilya, hiniling ko na lang na ipagdasal na sana ay walang gawin si Jude na ikakasira ng tiwala ni Dayan. Hindi ko din makakaya kung masaktan siya at kung masira ang mayroon sila. Akala ko maayos ang lahat, DJ Kakay. Maayos ang pagkakaibigan at pagsasama. Ngunit may mga bagay na nabunyag na nagdulot ng alitan sa mga pagitan namin. Dayan! Uy, wait. Oh, Alexis. Tapos na klase mo? Oo. Kanina pa kita tinatawag Hindi mo ako narinig? Hindi ko nga narinig. Anong problema? Iniiwasan mo ba ako? Kailan mo pa nalaman na pupunta ng Canada si Jude? All this time, wala kang balak na sabihin sa akin? Huh? Let me explain, Dayan. Magsama kayo ng best friend mo. Bakit ngayon ko lang nalaman, ha? Wala ka man lang sinabi sa akin? Talagang nilihim niyo pa, ha? Dayan, teka. Hindi ko alam. Matagal na niyang plano na maging international student bago ka pa dumating sa buhay niya. Pero wala akong kaalam-alam na matutuloy yun ngayon. Tingin mo ba, madali sa akin na LDR kami? Paano pa ngayon na mag-iibang bansa siya? Wala din siyang sinabi sa akin. Parehas lang tayo na pinaglihiman niya. Please lang, Alexis. Alam ko naman na kakampihan mo siya dahil magkaibigan kayo. Masakit din sa akin na sa'yo ko pa malalaman yung about siyan, Dayan. Ang hirap magmukhang tanga, Alexis. Tell me, ano pa bang mga hindi sinasabi sa akin ni Jude? Pinagmukha mo din naman akong tanga. Exactly, Dayan. Kung hindi ko pa nakausap si Ichiro, hindi ko malalaman na mag-ex pala kayo. At alam ba ni Jude na ex mo yun, ha? Hindi yun ganun, Alexis. Hindi ano? Na pinaglalapit mo kami ni Ichiro dahil tingin mo, gusto ko si Jude? Bakit hindi ba? What do you want me to think? Childhood best friends kayo. Kahit ako yung girlfriend niya, infer pa rin naman ako. You have no idea kung sinong gusto ko, Dayan. Wala kang alam. At hindi ko naman balak ipaalam din yon sa kanya. Wala akong plano sa nararamdaman ko, DJ Kakay. Dahil una pa lang alam kong hindi pwede. Alam kong bawal at alam kong mali. Pero DJ Kakay, gustong gusto ko siya. Nahulog na ako kay Dayan, sa girlfriend ng best friend ko. Hindi dapat at hindi ko din inaasahan na siyang pinakaunang babae na magpaparamdam sa akin ng ganito. Nagparamdam sa akin ng kakaiba, ng ganitong klaseng saya sa tuwing nandyan siya. Alam ko nagugustuhan ko din si Jude nung high school kami. Silly crush sa best friend ko. Pero itong nararamdaman ko kay Dayan, alam kong ibang-iba ito. Naguguluhan man ako nung una pero ngayon ay malinaw na. Basta gusto ko lang siguraduhin na hindi hahadlang nararamdaman ko sa pagkakaibigan namin ni Dayan o sa ikakasira ng pagkakaibigan namin ni Jude. Kung nakontento na ako noon, kaya ko ulit yun ngayon. Ingat ka. Lagi mo kaming tawagan. Oo naman. Lapit lang ng Canada, oh. Huwag na kayo malungkot. Anong malapit? Sira ka talaga. Kala mo naman pwedeng mag-jeep papunta dun. Pwede naman kaya. Try mo kaya. Epal mo? Alexis, ikaw nang bahala dito kay Dayan, ha? Huwag ka mag-alala. Iingatan ko si Dayan. Babe, mamimiss kita. Hindi ko na kaya. It's okay, babe. Mas mamimiss kita. I'm sorry if kailangan kong umalis. Hindi ba pwede na wag mo na lang akong iwan? Please, hindi ko kaya nang wala ka, Jude. I'm sorry, Dayan. Pero
kailangan kong gawin to. Napakahirap para sa akin to na iwan ka, pero sana maintindihan mo, okay? Mahal na mahal kita, Jude. I love you too. Nagilty ako habang pinapanood si Jude at Diane na magkayakap sa airport. May mga kung anong sakit ang dumagok sa akin nang marinig mismo ang sinasabi nila sa isa't isa. Nanumbalik ang selos at inggit kahit na ilang beses kong gustong ipaalala sa sarili ko na kontento ako sa kung anong meron kami ngayon. Hanggang kaibigan lang, paulit-ulit kong itinatatak yon sa aking isipan. Her heart and mine belongs to someone else, to someone who's also very important to me. Kaya ako magparaya, kaya akong magtiis, dahil simula una pa lang wala na akong karapatan. Noong mga panahon na yun, importante na lang para sa akin na alagaan ko si Diane dahil ako ang malapit sa kanya. Masaya na ako at kontento bilang isang kaibigan lang. Pero hindi din madali para sa akin ang lahat, DJ Kakay. Akala ko magiging masaya ako kapag masaya sila. Kapag masaya si Diane kay Jude. Pero unti-unti din na nadudurog ang aking puso. Wow! Ang ganda, Alexis! Talaga bang galing to lahat kay Jude? Oo naman. Eto tulips. Favorite flowers mo. Tapos red velvet cake. Tsaka may regalo pa siya sa'yo. Grabe, Alexis! Totoo ba to? Totoo yan lahat. Ano naman kaya tong regalo sa akin ni Jude? Buksan mo na lang kapag tinawagan na natin siya. For sure, magugustuhan mo yan. Ay, oo nga pala. Tara, tawagan na natin siya. Babe! Happy anniversary! I miss you! Happy 3rd year anniversary, babe! Kakauwi mo lang ba? Oo, nakakapagod babe. Pero nawala yung pagod ko dahil nakita na ulit kita. Miss na kita. Miss na din kita. Salamat dito sa regalo mo, dito sa mga sorpresa mo. Super nagustuhan ko. Nabuksan mo na ba yung regalo? Hindi pa nga eh. Ano ba kasi to? Ikaw naman kasi. Open mo na. Akin na, ako maghawak ng phone mo habang binubuksan mo yung regalo. Para makita ni Jude yung reaction mo. Heto na, bubuksan ko na. DJ Kakay, kahit malayo si Jude, ako ang taga-prepare ng lahat kapag anniversary nila o kung birthday ni Diane. Ako ang bibili ng bulaklak, ng regalo, ng chocolates para sa kanya. Ako ang maghahanda ng sorpresa. Madalas pa nga nagtatanong si Jude sa akin kung ano nga daw ang paborito ni Diane, kung ano ang magandang ibigay sa kanya. At dahil kabisado ko ng lahat, nabibigay ni Jude ang perfect na regalo para sa kanyang girlfriend. Somehow, yun din naman talaga ang gusto kong ibigay kay Diane. Hindi ko maiwasan isipin na paano kaya kung sa akin talaga galing lahat ng to. Na ako ang pasasalamatan ni Diane. Ako ang yayakapin niya. Yung napakadilulo pero yun yung nasa imahinasyon ko. Na kami na ang magkasama. Sa totoo lang, parang 3 kami sa relasyon. Damay ako. Ako yung sa gitna na madalas ay referee nila o messenger kapag lumalabo na ang koneksyon nila sa isa't isa. Ngayon sobrang layo ni Jude na nasa Canada. Ako ang taga-subok ng pag-ayusin silang dalawa. Dahil natatakot din ako na sa oras na maghiwalay sila ay tuluyan na ding mawawala sa buhay ko si Diane. Dahil in the first place na una kong kaibigan ng best friend kong si Jude. Alexis! Buti naman sumagot ka. Oh, bakit? Na paano? Teka, sobrang late na dyan Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Hindi kami okay ni Diane. Kahapon pa. Ano? Bakit naman? May hindi lang pagkakaintindihan. Nagtatampo siya sa akin. Dahil ba naging busy ka at hindi ka na nakakapag-update sa kanya? Oo. Teka, paano mo naman nalaman? Nagkakwento ba si Diane na may mga sinasabi ba siya sa'yo? Ha? Wala. Hula ko lang yun. Anong hula? Kinausap ka niya, no? Anong sabi niya? Wala. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ah, bakit naman? Alexis, best friend mo ko. Sabihin mo naman sa akin, no? Jude, alam mo naman na hindi basta-basta magtatampo ng ganun si Diane. Alam ko, Alexis. Kaya nga gusto ko siyang makausap eh. Kasama mo ba siya ngayon, ha?
Hindi eh. Hindi ko pa siya nakikita simula kanina. Please, kapag nag-usap kayo, sabihin mo naman siya na sagutin niya yung mga tawag ko, oh. Miss na miss ko na siya. Miss na miss ka na rin namin noon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Jude. Kakasapin ko din siya para sa'yo. Talaga? Salamat, Alexis. Salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Promise to, Pex man. Ang swerte ko dahil may best friend ako na kagaya mo. Sus, makapagsalita ka naman, parang utang na loob mo buong buhay mo sa akin. Aba, ganun na nga. Sa'yo ko lang talagang pinagkakatiwalaan si Dayan. Ikaw na bahala ha. Baka mamaya may mga umaaligid na lalaki sa kanya dyan. Baliw, wala yan. Kung may umaaligid man, ire-report ko naman sa'yo eh. Tsaka, hindi naman pinapansin ni Dayan yung mga ganun. Alam ko naman yun. Ang hirap lang nang malayo ako sa kanya. Talagang hindi ako makakaya na wala siya sa akin, Alexis. DJ Kakay, walang kaalam-alam best friend ko na ako talaga ang dapat niyang palayuin kay Diana. Dahil ako ang may kung anong nararamdaman sa girlfriend niya. Mabilis na tumakbo ang panahon at hindi ko na malayan na ilang taon ko na palang lihim na iniibig ang girlfriend ng best friend ko. Ilang taon na akong nagiging kontento sa kung ano ang meron kami. Sinubukan ko naman pigilan ang aking nararamdaman pero sa tuwing nagkakalapit kami ni Dayan, mas lalo itong umuusbong. Ang hirap itago. Nakaka-guilty dahil alam kong malaki ang tiwala sa akin ni Jude. Sa paglipas ng buwan, naging busy kami lahat sa kanya-kanya naming buhay. May mga pagkakataon na talaga na hindi ko na nakakausap si Diana, lalo na noong nakagraduate na siya ng kolehiyo. Umuwi noon si Jude para suportahan ng girlfriend niya. Sobrang masaya at proud naman ako para kay Diana. Ngunit hindi ko maiwasan na inggit sa tuwing magkayakap sila ni Jude. Grabe nga naman ang tadhana. Noon kay Diana ako naiinggit dahil sa relasyon na mayroon sila ni Jude. Ngayon, sa best friend ko na. Dahil si Diana ang gusto ko. Alam ko naman na walang pag-asa itong nararamdaman ko. Hiniling ko na sana bago pa ito sumibol, ay nagawa ko na itong pigilan. Pero nandito na tayo, hanggang sa punto na kusa na lang itong nabunyag. Andito ka lang pala, Alexis? Dayan, andito ka pala? Anong ginagawa mo dito? Wala. Nilalakad ko lang si Tammy, yung aso ko. Asan siya? Kasama ni Mommy. Ano namang tinadrawing mo dyan, Alexis? Napaka-busy mo ah. Mga random sketches lang. Okay ka lang ba? Ha? Oo, bakit mo naman natanong? Wala. Parang ang awkward natin sa isa't isa. Napansin ko lang. Tsaka parang nagbago. Baka ka ako may problema ka lang. Wala naman akong problema. Pero may nagbago pa rin. Hindi ko alam pero simula nung bumalik si Jude sa Canada, naging ganyan ka na. Hindi ka naman ganyan sa akin dati. Paano nagbago ba? Hindi na lang tayo gaano nakapag-usap. Siguro dahil busy ka. Busy ako. Hindi mo man lang ako magawang tingnan sa mata, Alexis? Andito ako. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Hindi ko alam sinasabi mo, Dayan. Busy lang ako sa pagdodrawing dito. Alexis, sabihin mo nga sa akin, gusto mo pa rin ba si Jude? Kaya ba, ganyan ka simula nung umalis siya? Gusto mo ba siya, ha? Ha? Saan naman ang galing yung idea na yan, Dayan? Hindi ko gusto si Jude. Then tell me bakit ganyan ka? Sabihin mo sa akin, oh. Bakit parang ang cold mo sa akin? Ano bang ginawa ko? Hindi mo naiintindihan. Wala kang kasalanan, Dayan. Huwag mo na lang isipin. Huwag kong isipin? Alexis, kung ganyan ka, how can I not think about it? Alexis naman, oh.
Bakit parang unti-unti kang lumalayo sa akin? Dahil pupunta ka din naman sa Canada. Susunod ka kay Jude, hindi ba? Iiwan mo din ako. Aalis ka rin dahil yun ang plano. Ayaw mo ba na umalis ako? Sino bang may gusto? At sino ba ako para humadlang sa inyo? Alexis, alam mo naman na ayoko din umalis. Ayokong iwan ka dito. Paanong ayaw mo? Dayan, boyfriend mo yung nandoon. Kapag nag-Canada ka, makakapagsama na kayo ni Jude. Hindi ba't yun ang gusto nyong dalawa? Then paano ka? Hindi mo man lang ba ako ipaglalaban? Ano? Anong sinasabi mo? Ngayong malinaw sa akin na hindi mo talaga gusto si Jude. What if tama ang hinala ko? Tama ang hinala ko na ako talaga yung gusto mo. Gusto mo ba ako, Alexis? Ano? Dayan, paano mo nalaman? So tama nga ako. Gusto mo ko? Dayan, I'm sorry. Sinubukan ko naman pigilan eh. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Nakaka-guilty dahil best friend ko si Jude. Ayokong ipagpatuloy itong nararamdaman ko. Kaya ba lumalayo ka? Para pigilan mo? Alexis, what if ayoko talagang itigil mo yung feelings mo? Anong ibig mong sabihin? Gusto din kita, Alexis. Gustong gusto. No, mahal na yata kita. Mahal na kita. Ang saya-saya ko kapag kasama kita, kapag nakikita ko kung gaano ka kaalaga sa akin. I like you a lot, Alexis. Tama ka. Alam kong mali at hindi to tama. Pero hindi ko din kaya na mawala ka. Totoo ba? Paano? Kailan pa? Ang hirap. May pagkakataon na gusto ko nang bitawan si Jude. Pero mas nag-aalala ko na baka mawala ka din sa akin. Alam mo, kaya kong isacrifice lahat. Basta manatili lang kung anong meron tayo ngayon. Totoo ba? Dayan, totoo bang mahal mo ako o dahil ako lang yung malapit ngayon sa'yo? Hindi ka ba masaya na ikaw yung pinipili ko? Hindi yun ganon. Hindi kita pinipili dahil hindi, in the first place, kay Jude ka naman talaga. Ayoko maging taksil na kaibigan sa kanya. Pero paano yung feelings mo? Kakalimutan mo na lang? Tatalikuran mo na lang? Hindi mo ako ipaglalaban? I love you. Please. Ayoko talaga na pumunta ng Canada. Gusto ko lang na manatili dito. Kasama ka. Dayan, mahal din kita. Totoo tong nararamdaman ko para sa'yo. Pero paano si Jude? Halong-halong emosyon ang naramdaman ko nung marinig ko ang lahat ng iyon kay Diana. Mahal niya daw ako. Umamin siya na mahal niya din ako. Hindi lang pala ako ang lihim na umiibig, DJ Kakay. Kundi pati rin siya. Parang patong-patong ang makasalanan ko, DJ Kakay. Bukod sa first time ko umibig sa kapwa babae, sa girlfriend pa talaga ng best friend ko. Without Jude knowing, nagawang makapag-emotionally cheat sa kanya ni Diana. Ang minsang buo na pagmamahal, nahati at napunta sa akin ang puso niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o mabaon sa pagsisisi dahil for the very first time, magagawa kong pagtaksilan ng ganito ang best friend ko. Alam kong mali at hindi dapat. Pero sa pagbuhos ng damdamin namin, parehas ni Diane, naging makasarili din kami. Kinausap ko na siya. I know, nag-cheat ako. Ang dami ko din pagkakamali sa kanya. Pero, Alexis, mas mahal kita. Mas gusto kitang makasama. Best friend ko si Jude. Hindi niya deserve na mangyari to sa kanya. Napagtaksilan ng girlfriend at ang best friend niya. Alam ko. I feel so bad, Alexis. Sana maaga pa lang nasabi ko na sa kanya lahat. Before pa lumalim tong feelings ko sa'yo. Kasalanan ko lahat to eh. Hindi lang ikaw, Dayan. Kasalanan ko din to. Mahal ko si Jude bilang kaibigan ko.
Pero mahal din kita. Sa takot din ako na mawala ka sa akin. Wala na kami ni Jude, Alexis. Pero, paano kayo? Mapapatawad niya pa kaya tayo? Hindi ko alam. Pero sana, balang araw, matanggap niya yung buo. Matanggap niya ng buo na sana maging okay din to lahat. Sana balang araw maintindihan niya. Alam kong mahirap. It's all wrong. Pero ang mahalaga para sa akin, itong nararamdaman natin sa isa't isa. Her heart used to belong to someone else, to my best friend. DJ Kakay, she used to be Jude's girlfriend at ako yung sidekick lang dapat sa storya nila. But in the end, nagkahulugan at naging sakin si Diane. Hindi na mawawala sa puso at isipan namin ang guilt at regret. Mali naman kasi talaga ang ginawa namin. Mali ang pagtaksilan ng kagaya ni Jude o kahit sino pa man. Pero sa kabila niyon, mas lumalim pa ang pagmamahal at pagkakaunawaan namin sa isa't isa ni Diane. Kahit nagsimula sa maling paraan, ipinaglaban pa rin namin. Hanggang sa lumipas ang panahon at natanggap na din ni Jude. Napatawad din niya kami. Napatawad din niya ako. Sa totoo lang, naging masaya talaga siya para sa amin, DJ Kakay. Sa ngayon, may asawa at anak na si Jude sa Canada. Nakakilala siya ng isang Filipino-Canadian na babae at within 3 years ay nagpakasal na sila at nagsettle down sa Alberta. Ngayon may anak na din sila, ginawa pa akong ninang. Habang kami naman, 8 years na kami na in a healthy and happy relationship ni Diane. Nakatira sa isang bubong dito sa Pampanga. May 2 fur babies na sila Huncho at Yam Yam. Pare silang Dasha na aso. Hindi ko inakala na ganito ang kahina ng lahat. Madami pa kaming pinagdaanan na mga pagsubok sa personal o sa mismong relasyon namin. Pero kailanman na hindi kami bumitaw. Talagang sa isa't isa lang namin nahanap ang ganitong klase ng pag-ibig at koneksyon. Balang araw, gusto namin Diane na lumipat at tumira sa Thailand o Taiwan. Tapos doon kami kakasal dahil doon ang pinakamalapit na bansa na legal ang same-sex marriage. Sana nga mangyari yon. O di kaya sana may patupad na ang batas na ganoon dito sa Pilipinas. Alam ko may mga nasaktan kami noon, si Jude na best friend ko, pero ngayon wala na. Hindi ko ma-justify ang pagtataksil na ginawa namin kay Jude. Pero sa paglipas ng panahon, natuto tayo na at bawat sugat ay naghihilom. Kung may mga nagawa man tayo na kasalanan, ang mahalaga ay mayroong pagsisisi. At ang bunga ng lahat ng yon ay ang wagas naming pagmamahalan para sa isa't isa ni Diana. Ang puso niya ay siyang akin at ang puso ko ay kanya. Mahal na mahal ko si Diane at pansamantala dito na lamang nagtatapos ang aming istorya.